10 mga kakaibang border na naghihiwalay sa mga bansa. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang border ay tumutukoy sa isang linya o hangganan na naghahati sa dalawang magkaibang lugar, teritoryo o bansa. Mahalaga ang border dahil tinutukoy nito ang hangganan ng isang bansa o rehiyon na nagbibigay ng pagkakakilanlan sa teritoryo. Nakakatulong din ito sa pagkontrol ng pagpasok at paglabas ng mga tao at kalakal sa loob ng isang bansa. Pero saan kaya matatagpuan ang mga ito? At ano ang maaaring mangyari kung walang border? At sa video ngang ito ay aalamin at pag-uusapan natin ang 10 mga kakaibang border na naghihiwalay sa mga bansa. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Tumen River. Ang Tumen River ay isang mahalagang ilog sa East Asia na nagsisilbing hangganan ng 3 bansa na kinabibilangan ng North Korea, China at Russia. May haba ito na halos 521 kilometers at nagsisimula sa Mount Paektu. Ito ay isang bulkan sa hangganan ng North Korea at China. Dumadaloy ang ilog patungo sa east at nagtatapos sa Sea of Japan o East Sea. Ngunit dahil sa masikip na bahagi ng ilog ay nagsisilbi itong natural border ng 3 bansa na nagdudulot ng mga issue sa politika at seguridad. Samantala, ang Tumen River ay mahalaga rin sa kasaysayan ng rehiyon dahil ito ang ginagamit na ruta ng mga tao na nais umalis sa North Korea. Marami ding tao ang sumusubok na tumawid sa ilog na ito upang makatakas mula sa mahigpit na pamahalaan ng North Korea at makahanap ng mas magandang buhay sa China. Subalit, ang pagtawid sa Tumen River ay napakadelikado. Hindi lamang dahil sa mahigpit na pagbabantay ng mga sundalo, kundi pati na rin sa lamig ng tubig at lakas ng agos ng ilog. Bukod pa rito, sa paligid ng Tumen River ay may mga lugar na itinuturing na sentro ng ekonomiya sa Northeast Asia. Noong 1991 ay itinatag ang Tumen River Economic Development Area o TREDA upang mapaunlad ang rehiyon sa pamamagitan ng pagpapalago ng kalakalan at industriya. Ang proyekto ay sinusuportahan ng United Nations Development Program o UNDP at ng mga bansa sa rehiyon tulad ng North Korea, China, Russia at Japan. Layunin ng proyekto na gawing sentro ng kalakalan ng rehiyon, ngunit naharap ito sa maraming problema, lalo na ang mga tensyon sa politika, partikular na sa pagitan ng North Korea at iba pang mga bansa. Pero sa kabila ng mga plano para sa pagpapaunlad, ay nananatili pa ring mahirap ang rehiyon sa paligid ng Tumen River, lalo na sa bahagi ng North Korea. Bagaman mahalaga ang mga likas na yaman ng ilog, tulad ng isda, sa kabuhayan ng mga tao ay hindi pa rin ito sapat upang mapabuti ang kalagayan ng rehiyon. Dagdag pa rito, ang polusyon mula sa mga pabrika sa China ay nagdudulot ng masamang epekto sa kalikasan ng ilog na nagpapahirap sa mga tao na umaasa rito para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Number 2, Barley Hertog at Barley Nassau. Ang Barley Hertog at Barley Nassau ay 2 bayan na kilala dahil sa kanilang kakaibang border. Ang Barley Hertog ay bahagi ng Belgium, habang ang Barley Nassau naman ay nasa Netherlands. Ang hangganan nila ay hindi simpleng linya kundi isang complex mixture ng mga lupa na parang puzzle. May mga bahagi ng Barley Hertog na nasa loob ng Netherlands at may mga bahagi din ng Barley Nassau na nasa loob naman ng mga lupa ng Barley Hertog. Dahil dito ay may mga kalsada na maaaring lakarin mula sa isang bansa patungo sa kabila sa loob lamang ng ilang hakbang. Ang kakaibang sitwasyong ito ay nagmula sa mga kasunduan sa lupa noong Middle Ages. Noong 1843, sa ilalim ng Treaty of Maastricht ay itinakda ang mga hangganan na nagresulta sa sitwasyon na meron tayo ngayon. Dahil dito ay may mga bahay na hati sa 2 kung saan ang isang bahagi ay nasa Belgium at ang kabilang bahagi naman ay nasa Netherlands. Ang ganitong kalagayan ay may malaking epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa lugar. Halimbawa, ang mga batas tungkol sa negosyo, buwis at edukasyon ay nag-iiba depende sa kung aling bansa sakop ang isang bahagi ng kalye o gusali. May mga bahay na kailangang magpa-register sa 2 lugar dahil sa pagkakatapat ng border sa gitna ng kanilang tahanan. Maging ang mga postal code, street services at medical attention
ay nag-iiba batay sa eksaktong lokasyon ng isang lugar. Samantala, noong panahon ng Cold War ay naging mahalaga ang Baarle-Hertog at Baarle-Nassau dahil sa kanilang kakaibang border. Ginamit ito ng mga tao mula sa Eastern Europe upang makatawid ng border nang hindi nadadaanan ang mahigpit na kontrol ng mga awtoridad. Sa kasalukuyan, ang Baarle-Hertog at Baarle-Nassau ay kilala bilang paboritong destinasyon ng mga turista. Maraming bisita ang pumupunta upang makita ang mga hangganan na minarkahan sa mga kalsada, sa mga pader ng mga gusali, at maging sa loob ng mga tindahan at restaurants. May mga establishments din na may 2 pinto, isa para sa bawat bansa na may magkaibang oras ng operasyon o presyo batay sa local law. Ang sitwasyong ito ay simbolo ng pagkakaibigan at kapayapaan sa pagitan ng Belgium at Netherlands. Number 3. Mount Everest. Ang Mount Everest ang pinakamataas na bundok sa buong mundo na may taas na 8,848.86 meters ayon sa pinakabagong sukat. Matatagpuan ito sa Himalayas at nagsisilbing hangganan sa pagitan ng Nepal at China, partikular sa rehiyon ng Tibet. Mahalaga ang bundok na ito sa parehong bansa, hindi lamang para sa turismo kundi pati na rin sa kanilang kultura at kasaysayan. Ang hangganan ng Mount Everest ay para bang itinalaga na ng kalikasan. Sa hilagang bahagi, ang bundok ay sakop ng Tibet na nasa ilalim ng China. Sa timog naman ay bahagi ito ng Sagarmatha National Park sa Nepal. Tinatawag ng mga Nepali ang bundok na Sagarmatha na nangangahulugang ulo ng kalangitan. Habang sa Tibet ay tinatawag itong Chomolungma na ang ibig sabihin ay ina ng universe. Samantala, ang Mount Everest ay may malalim na kahulugan para sa mga tao sa magkabilang panig. Sa Nepal, ang Everest ay itinuturing na sagrado lalo na ng mga Sherpa na isang grupo na kilala sa kanilang kakayahan sa pag-akyat ng bundok. Sa Tibet naman, ang Everest ay mahalaga sa kanilang relihiyon dahil itinuturing nilang banal ang mga bundok. Bagaman nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa hangganan at kontrol sa bundok, ay patuloy pa rin ang pagtutulungan ng Nepal at China. Nagkasundo ang mga pamahalaan ng Nepal at China sa pamamahala ng mga ekspedisyon at turismo sa Mount Everest. 2 pangunahing ruta ang ginagamit ng mga umaakyat, ang Southeast Route mula sa Nepal at ang Northern Route mula sa Tibet. Ang pag-akyat sa Mount Everest ay delikado at nangangailangan ng tamang paghahanda at mga permit mula sa pamahalaan ng Nepal at China. Ang mga permit na ito ay mahalaga para sa kita ng parehong bansa, ngunit nagdudulot din ng mga problema tulad ng polusyon at sobrang dami ng tao sa mga ruta. Kaugnay din nito, isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng hangganan na ito ay ang pamamahala sa mga umaakyat. Sa Nepal ay may isang delikadong bahagi na tinatawag na Khumbu Icefall. Sa Tibet naman, ang mas malawak na daan ay ang North Colimbrine. Bawat taon ay libu-libong tao ang pumupunta sa mga base camp sa magkabilang panig upang subukang marating ang tuktok ng Mount Everest. Number 4. Haskell Free Library and Opera House. Ang Haskell Free Library and Opera House ay isang espesyal na gusali na matatagpuan sa mismong hangganan ng United States at Canada. Ang bahagi nito ay nasa Derby Line, Vermont sa United States, at ang isa pang bahagi ay nasa Stansted, Quebec sa Canada. Itinayo ito noong 1901 bilang regalo ni Carlos at Martha Haskell para sa mga mamamayan ng 2 lugar. Ang layunin nila ay magtayo ng isang library at opera house na magagamit ng mga tao sa magkabilang bansa. Samantala, ang pinakakilala sa gusaling ito ay ang unique location nito kung saan ang hangganan ng 2 bansa ay literal na dumaraan sa gitna ng gusali. Ang pinto ng library ay nasa United States, ngunit karamihan sa mga libro ay nasa Canada. Sa second floor, ang stage ng opera house ay nasa Canada, habang ang karamihan sa mga upuan ay nasa United States. Dahil dito, ang mga bisita ay nagkakaroon ng kakaibang experience dahil maaari silang maglakbay mula sa isang bansa patungo sa isa pa habang nasa loob lamang ng gusali. Maliban dito,
ang gusali ay idinisenyo sa Victorian at Gothic Revival styles na may mga simpleng wooden floor, mataas na kisame, at malalaking bintana na nagbibigay ng maliwanag at komportabling pakiramdam. Ang library ay may mga collection ng mga libro sa parehong English at French na tumutugma sa mga wika ng lugar. Dahil sa kakaibang lokasyon nito, ang Haskell Free Library and Opera House ay naging simbolo ng pagkakaisa at pagkakaibigan ng United States at Canada. Bagaman may hangganan ay pinapayagan ang mga tao mula sa parehong bansa na pumunta sa library at opera house kahit walang passport o visa, basta't sumusunod sila sa tamang proseso kapag lumalabas na sila ng gusali. Bukod sa pagiging library at opera house, ang Haskell ay kilalang tourist destination. Maraming bumibisita rito upang maranasan ang kakaibang pagkakataon na makatawid mula sa isang bansa patungo sa isa pa habang nasa loob ng isang gusali. Regular ding ginaganap dito ang mga concert, theater at iba pang presentations na dinadaluhan ng mga tao mula sa magkabilang bansa. Sa paglipas ng panahon ay humarap sa iba't ibang hamon ang Haskell Free Library and Opera House tulad ng mga isyu sa seguridad at pangangalaga ng gusali. Number 5. Bir Tawil. Ang Bir Tawil ay isang kakaibang lugar sa pagitan ng Egypt at Sudan sa northeastern part ng Africa. Ang Bir Tawil ay may sukat na humigit kumulang 2,060 square kilometers at binubuo lamang ng disyerto at buhangin. Wala itong likas na yaman kaya hindi ito pinapansin ng mga bansa. Ang klima rito ay napakainit na madalas umabot sa higit 40 degrees Celsius tuwing tag-init. Dahil dito ay hindi ito angkop na tirahan o taniman kaya walang naninirahan dito. Bukod dito, ang kakaibang sitwasyon ng Bir Tawil ay nagsimula noong 1899 dahil sa isang pagkakamali sa pagmamarka ng border ng Egypt at Sudan. Noong una ay itinakda ang hangganan sa isang tuwid na linya sa 22nd parallel. Pero noong 1902 ay nagbago ang hangganan at napunta ang Halaib Triangle na isang mas malaking lugar sa Egypt, habang ang Bir Tawil ay napunta sa Sudan. Ngunit dahil parehong nais ng Egypt at Sudan ang Halaib Triangle, ay pareho nilang itinanggi ang Bir Tawil para mapanatili ang kanilang karapatan sa Halaib. At dahil walang nagmamay-ari sa Bir Tawil, ay may mga tao mula sa iba't ibang bansa na nagtangkang angkinin ito. Isa na rito si Jeremiah Heaton na isang Amerikano na noong 2014 ay nagtungo sa Bir Tawil at idineklara itong the Kingdom of North Sudan para matupad ang pangarap ng kanyang anak na maging prinsesa. Pero ang ganitong mga declaration ay walang legal basis at hindi kinikilala ng anumang bansa o ng United Nations. Subalit kahit walang tao o yaman sa Bir Tawil, ay patuloy itong pinag-uusapan dahil sa kakaibang sitwasyon nito. Isa itong lugar na ayaw angkinin ng kahit anong bansa at nagsisilbing paalala ng mga komplikasyon pagdating sa pagmamarka ng border noong panahon ng colonialism. At kahit walang nagmamay-ari ng Bir Tawil, ay patuloy itong nagiging interes ng mga nag-aaral ng geography at batas. Number 6. Kazungula. Ang Kazungula ay isang natatanging lugar sa Africa kung saan nagtatagpo ang 4 na bansa, ang Zambia, Botswana, Zimbabwe at Namibia. Ang lugar na ito ay mahalaga dahil ito ang nagsisilbing daanan ng kalakalan at paglalakbay sa pagitan ng mga bansang ito. Isa sa mga pangunahing tampok ng Kazungula ay ang Kazungula Bridge. Ito ay isang tulay na nag-uugnay sa Zambia at Botswana na nagpapadali sa pagbiyahe at pagpapalitan ng mga kalakal. Ang Kazungula Bridge ay isang tulay na may haba na umaabot sa 923 meters na tumatawid sa Zambezi River. Sinimulan ang pagtatayo nito noong 2014 at natapos noong 2021. Ang tulay ay hindi lang mahalaga para sa mga motorista at mga negosyante, kundi ito rin ay isang simbolo ng pagtutulungan ng Zambia at Botswana. Ang proyekto ay pinunduhan ng African Development Bank at Japan International Cooperation Agency na nagpapakita ng international support para mapabuti ang infrastructure sa Africa. Ngunit bago maitayo ang tulay, ang paglipat mula Zambia patungong Botswana ay kinakailangan pa ng pagsakay sa mga ferry
na madalas nagiging sanhi ng pagkaantala at panganib, lalo na kapag tag-ulan o bumabaha. Ang Kazungula Bridge ay nagbigay ng mas mabilis at mas ligtas na ruta na malaking tulong naman sa kalakalan at turismo sa rehiyon. Dahil dito ay mas mabilis na nakakapaglipat ng mga produkto at serbisyo na nakatulong sa pag-unlad ng mga komunidad na nasa paligid ng Zambezi River. Bukod sa tulay ay may mga customs at immigration offices din sa Kazungula na pinangangasiwaan ng Zambia at Botswana. Ang mga facilities na ito ay mahalaga para matiyak na legal ang pagpasok at paglabas ng mga tao at kalakal sa mga bansa. Tumutulong din ang mga opisina na ito sa pagpapanatili ng seguridad sa lugar at sa pagsugpo ng mga iligal na gawain tulad ng smuggling. Ang ganitong mga hakbang ay mahalaga para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Dagdag pa rito, isa pang katangian ng Kazungula ay ang pagiging malapit nito sa Zimbabwe at Namibia. Ang apat na bansang ito ay halos nagtatagpo sa isang maliit na lugar, kung kaya't ang Kazungula ay natatangi sa buong mundo. Kahit magkakalapit ang mga bansa, ang Zambezi River ang nagsisilbing natural border sa pagitan ng Zambia at Namibia, habang ang Botswana at Zimbabwe naman ay pinaghihiwalay ng Chobe River. Number 7. Panmunjom. Ang Panmunjom ay isang maliit na village sa Korean Demilitarized Zone o DMZ na matatagpuan sa pagitan ng North Korea at South Korea. Dito nilagdaan ang Armistice Agreement noong July 27, 1953 na nagpatigil ng labanan sa Korean War. Ang DMZ ay isang 250 kilometers zone na naghihiwalay sa dalawang bansa at ang Panmunjom ay naging simbolo ng patuloy na tensyon sa pagitan ng North at South Korea. Kaugnay pa nito, nasa loob ng Joint Security Area o JSA ang Panmunjom, ang tanging bahagi ng DMZ kung saan direktang nagkakaharap ang mga sundalo ng North Korea at South Korea kasama ang mga sundalo ng United Nations. Ang lugar na ito ay mahalaga dahil dito nagaganap ang mga pag-uusap ng dalawang bansa. At isa sa mga kilalang bahagi ng JSA ay ang mga Blue Conference Rooms kung saan maaaring tumawid ang sinuman mula sa South Korea papunta sa North Korea. Ang mga gusali naman sa JSA ay nakatayo sa mismong linya ng demarcation, kaya ang bawat hakbang sa loob ng mga ito ay may malaking symbolic meaning. Laging nakabantay ang mga sundalo mula sa magkabilang panig at madalas itong ipinapakita sa media bilang tanda ng tensyon. Ang mga sundalo ng South Korea ay laging nakaharap sa North Korea, habang ang mga sundalo ng North Korea ay nakaharap naman sa South Korea. Pero sa kabila ng tensyon ay naganap dito ang ilang historical events. Dahil noong April 27, 2018 ay nagkaroon ng historic meeting dito sa pagitan ni South Korean President Moon Jae-in at North Korean leader Kim Jong-un. Ito ang unang pagkakataon na tumapak ang isang leader ng North Korea sa South Korea mula nang matapos ang Korean War. Ang pagpupulong na ito ay nagbigay ng pag-asa para sa kapayapaan at denuclearization ng Korean Peninsula. Bagamat ang Panmunjom ay isang simbolo ng pagkakahiwalay, ito rin ay naging lugar ng pag-asa para sa muling pagkakaisa ng dalawang bansa. Dito naganap ang pagbabalik ng mga bilanggo ng digmaan at ang mga reunion ng mga pamilyang nagkahiwalay dahil sa digmaan. Naging tourist destination din ang Panmunjom kung saan maaaring bumisita ang mga turista mula sa South Korea sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng militar. Number 8. Zambezi River at Victoria Falls. Ang Zambezi River ay isa sa pinakamahabang ilog sa Africa at ang pang-apat na pinakamahaba sa buong kontinente na umaabot ng halos 2,574 kilometers. Nagsisimula ito sa northwest part ng Zambia at dumadaloy patungo sa south na dumadaan sa 6 na bansa bago ito makarating sa Indian Ocean. Mahalaga ang ilog na ito sa mga bansang dinaraanan nito dahil nagbibigay ito ng tubig, energy, mula sa hydroelectric power at tirahan ng maraming uri ng hayop. At isa nga sa mga pinakakilalang bahagi ng Zambezi River ay ang Victoria Falls na nasa hangganan ng Zambia at Zimbabwe. Ang Victoria Falls
na kilala rin bilang Mosi o Atunya, ay isang napakalaking talon na may taas na humigit kumulang 108 meters at lawak na 1,708 meters. Kilala ito bilang isa sa pinakamalalaking talon sa mundo. Hindi lang dahil sa taas at lawak nito, kundi pati na rin sa dami ng tubig na bumabagsak dito. Ang Victoria Falls ay isa rin sa mga pangunahing atraksyon para sa mga turista sa lugar na ito. Maraming bumibisita dito upang makita ang kagandahan ng talon at upang subukan din ang iba't ibang gawain sa paligid. Maaaring subukan ng mga bisita ang bungee jumping mula sa Victoria Falls Bridge. Ito ay isang kakaibang experience na may nakakamanghang view ng talon at ng ilog sa ibaba. Sikat din ang whitewater rafting sa Zambezi River kung saan mararanasan ng mga turista ang lakas ng agos ng ilog habang tumatawid sa mga alon. Gayun din, ang paligid ng Victoria Falls ay tirahan din ng maraming uri ng halaman at hayop. Sa paligid ng talon at kahabaan ng Zambezi River ay makikita mo ang mga kagubatan na nagsisilbing tirahan ng mga elephants, leopards at iba pang hayop. Marami ring uri ng ibon dito na kinagigiliwan ng mga birdwatcher. At dahil sa dami ng mga hayop at halaman sa lugar na ito, ay sikat din ang mga activities tulad ng safaris kung saan pwedeng makita ng mga bisita ang wildlife sa kanilang natural na tirahan. Number 9. River Oder. Ang River Oder ay isang mahalagang ilog sa Europe na nagsisilbing boundary ng Germany at Poland. Ang haba ng ilog na ito ay umaabot ng halos 854 kilometers. Nagsisimula ito sa Czech Republic at dumadaloy patungo sa Hilaga hanggang sa Baltic Sea at dumadaan sa Germany at Poland. Mahalaga rin ang ilog na ito sa kasaysayan, ekonomiya at kalikasan ng rehiyon. Samantala, noong unang panahon, ang River Oder ay naging daanan para sa kalakalan. Ang mga sinaunang tribo tulad ng Slavonic at Germanic ay gumagamit ng ilog para magdala at magluwas ng mga produkto. Konektado rin ang River Oder sa iba pang mga ilog sa Europe tulad ng Elbe, Vistula at Danube Rivers, kaya naging mahalaga ito sa kalakalan. Ang mga lupa sa paligid ng ilog ay ginagamit din sa pagtatanim ng wheat, barley at mga gulay. Noong World War II ay naging mahalaga ang River Oder sa mga military operations. Matapos ang digmaan ay itinakda ang boundary ng Germany at Poland sa tinatawag na Oder-Neisse Line kung saan ang River Oder at Neisse ang nagsilbing border. Dahil dito ay maraming tao ang napilitang lumipat ng tirahan, lalo na ang mga Germans na nakatira sa eastern part ng ilog. Sa panahon ng Cold War, ang ilog ay naging simbolo ng pagkakabaha-bahagi sa Europe, pero ngayon ay simbolo na ito ng pagkakaisa sa pagitan ng Germany at Poland. Sa kasalukuyan, ang River Oder ay mahalaga rin sa kalikasan. Maraming uri ng halaman at hayop ang matatagpuan sa paligid ng ilog, kasama na ang mga bihirang ibon at isda. Ang ilog ay bahagi ng mga protected areas tulad ng Lower Oder Valley National Park sa Germany at Warta Mouth National Park sa Poland. Ang mga lugar na ito ay paboritong destinasyon ng mga gustong mag-ecotourism tulad ng birdwatching, pangingisda at pagbibisikleta. Sa kabilang banda, may mga hamon din na hinaharap ang River Oder tulad ng polusyon. Ang mga factory at farm sa paligid ng ilog ay nagdudulot ng dumi sa tubig na nakakaapekto sa buhay ng mga isda at iba pang nilalang sa ilog. Kaugnay nito, nagtutulungan din ang gobyerno ng Germany at Poland upang solusyonan ang mga problemang ito sa pamamagitan ng mga proyekto para mapabuti ang quality ng tubig at maibalik ang maayos na ecosystem sa ilog. Number 10. Iguazu Falls. Ang Iguazu Falls ay isang kilalang falls na nasa pagitan ng Brazil at Argentina. Ang pangalan nito ay mula sa salitang Guarani na ang ibig sabihin ay malaking tubig na angkop dahil sa laki at lakas ng falls. Mayroon itong humigit kumulang 275 na magkakaugnay na falls na bumubuo ng isang malawak na waterfall na may haba na umaabot ng mahigit sa 2.7 kilometers. Ang taas ng mga falls ay nag-iiba, ngunit ang pinakamataas na bahagi na tinatawag na Garganta del Diablo o Devil's Throat ay umaabot sa 82 meters kung saan ang tubig ay bumabagsak ng napakalakas.
Kaugnay nito, ang Iguazu Falls ay bahagi rin ng dalawang national park, ang Iguazu National Park sa Brazil at ang Iguazu National Park sa Argentina. Ang mga park na ito ay kinilala ng UNESCO bilang World Heritage Sites dahil sa kanilang kahalagahan at kagandahan. Ang lugar na ito ay mahalaga dahil dito matatagpuan ng mga natatanging halaman at hayop. Ang mga green forest na nakapalibot sa falls ay nagdadagdag pa sa kagandahan ng lugar. Dagdag pa rito, marami ring turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang pumupunta sa Iguazu Falls para masaksihan ang kahanga-hangang tanawin. May iba't ibang paraan para tuklasin ang falls tulad ng mga footpaths at walkways na nagbibigay ng iba't ibang angle ng tanawin. Sa Argentine side ay pwedeng maglakad ang mga bisita sa itaas at ibabang bahagi ng mga hallway para makita ng malapitan ang mga falls, kabilang ang Devil's Throat. Sa Brazilian side naman ay makikita ang kabuang tanawin ng falls na nagpapakita ng lawak at ganda ng Iguazu Falls. Bukod sa paglalakad sa paligid nito, ay sikat din ang Iguazu Falls sa mga boat rides na nagdadala sa mga bisita malapit sa falls. Dito ay mararamdaman nila ang malakas na buhos ng tubig na nagbibigay ng kakaibang karanasan. Ang activity na ito ay sikat din sa mga naghahanap ng kakaibang adventure. Para sa mga katutubo sa lugar, ang Iguazu Falls ay isang sacred place na matagal na nilang iginagalang.